Masamang tubig daw ang dahilan kaya nag-ahuna ng mga hipon dito sa may tabing baybay at grabe mga mare na pagkakarami nga ho naming nakuha ni Buyok. Hindi ka na nga mahihirapan pang manghuli mga mare at pare, talaga namang kakamayin mo na nga lang ang pagkuha dito sa mga hipon. Awang-awa nga rin ako sa mga isdang alaga namin ni Buyok mga mare dito sa aming cage dahil naglulutangan nga rin sila para makahinga dahil parang hirap na hirap nga ho silang huminga sa ilalim ng tubig. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay maaga nga akong ginising ni Buyok dahil papalaot nga daw kami. Kanina pa nga siyang madaling araw dito sa laot mga mare at sinundo nga lang ulit niya ako nung makita nga ho niya yung napagkakaraming hipon na nag-aahunan nga daw dito sa may tabing baybay. Kaya naman nagmamadali nga ho itong si Buyok na sunduin nga ho ako sa bahay mga mare dahil baka nga daw humadaanan ng malaking bangka ay hindi ko nga daw humakikita. Mapakawayan, bato at mga lambat nga mga mare, talaga namang punong-puno ng mga hipon at hindi nga ho namin alam ang dahilan. Marami nga rin nagsasabi na dahil nga daw sa masamang tubig mga mare at meron nga din nagsasabi na dahil nga daw sa bumaba nga daw ang oxygen ng tubig. Marami pa nga ho kaming mga nababasa na mga dahilan kung bakit nga nag-aahunan yung mga hipon at mga isda dito sa may tabing baybay at tanging mga eksperto nga lang ho ang makakasagot niyan. Grabe mga mare, talaga namang nung nakita ko nga ho ang mga hipon dito sa may mga batuhan ay talagang na-amaze nga ho ako dahil syempre paborito ko nga ho yung hipon. Mga buhay pa nga po ang mga hipon nung makita namin ni Buyok at talagang nagtatalunan pa kaya naman nagmamadali na nga ho kami ni Buyok na manguha. Kung hindi po kasi namin kukunin niya ni Buyok mga mare ay masasayang nga lang dahil medyo mahihina na nga ho sila at pagka bumalik nga ho sila sa tubig ay malalaglag na nga ho sila sa ilalim. Wala pa nga masyadong nakakaalam nito mga mare at kami pa nga lang ni Buyok ang nakakapanguha dito. Pero kahapon nga daw mga mare ganito nga rin daw ang nangyari pero mas marami nga daw hipon ngayon sa may tabing baybay. Bago pa nga lang kami nangunguha ni Buyok mga mare pero tingnan nyo naman yung nakuha namin at napagkakarami na nga ho agad. Hindi nga lang ho mga hipon na nag-aahunan sa may tabing baybay mga mare, pati na nga rin ho mga biya at mga similya nga ho ng tilapia. Alam nyo ba mga mare, habang kumukuha nga ho kami ng mga isda kanina, inalulungkot talaga ako dahil iniisip ko nga na baka maubos na nga ho ang mga isda dito sa lawa. Naiisip ko kasi mga mare na baka magaya nga ito sa susong pilipit dahil wala na ho talagang makuhang susong pilipit dito. Noon kasi mga mare, nung bagong kasal nga lang ho kami ni Buyok ay talagang may nakukuha at nakakakain pa nga ho kami ng susong pilipit at nakukuha nga ho namin yun doon sa may pulo. Kaso ngayon ay wala na talaga kaming makuha. Pwede ho ba ako magtanong sa mga nakatira dito sa paligid ng Laguna Lake kung may nakukuha pa po bang susong pilipit sa inyong lugar? Pwede nyo ho bang i-comment sa comment section kung may nakukuha pa ba kayong susong pilipit dyan sa inyong lugar at pupuntahan nga ho namin ni Buyok. Char. By the way mga mare, tinanong ko nga ho si Buyok kung nangyari na nga ito noon dito sa kanilang lugar at sabi nga ho niya sa akin bago nga lang daw ito nangyari dito. Medyo masakit nga lang ho sa kamay kapag ka nangunguha ng hipon dahil may tumutusok-tusok sa kamay pero okay lang naman basta makakuha nga kami ay for the go. Sobrang na-enjoy ko nga ang pangunguha ng hipon mga mare at sabi ko nga kay Buyok ay gusto ko nga punuin ang aming lunday. Diyos ka day. Itinuro ko pa nga kay Buyok yung butas na nandito sa may batuhan mga mare at sabi ko nga parang naipon nga dito lahat ng hipon at sabi nga niya sa akin ay baka daw iba yung madampot ko kaya naman umalis na nga ako. Oo, napakadami, nakikita mo. Baka tayo madampot mo dyan. Ayoko na. Guys, pero na kami na nangunguha ito. Nangunguha nga rin ng hipon si Kuya Bilyo mga mare at pinsan nga ho yan ni Buyok at lumapit na nga ho ako sa kanyang pwesto dahil mas marami nga hong hipon doon. Tuwang-tuwa nga kaming dalawa ni Kuya Bilyo habang nangunguha ng hipon mga mare dahil talaga po namang napagkakarami talaga. Ano man nga ang dahilan kung bakit nagkakaganyan basta para sa amin ay biyaya ho ito galing sa taas. Medyo madulas nga ho yung bato na inaapakan ko mga mare at pare kaya naman muntik na nga ho akong mahulog dyan. Kaya ang ginagawa ko na nga lang ay umaapak nga ho ako sa mga batong nakausli para hindi nga ho ako mahulog. Halos mapuno na nga yung lagayan ko mga mare at yung kay Kuya Bilyo naman ay halos mga lahati na nga rin pero kasi simula nga lang niyan. Manggaganda pa nga ng kulay ng hipon na talaga namang mga buhay na buhay pa pero kung hindi nga ho namin yan kukunin ay matutuyo na nga ho yan sa batuhan. Yan nga ho yung mga native na hipon na nakukuha dito sa may Laguna Lake mga mare at nakakabahala na talaga ang nangyayari. Natatakot nga ho ako na baka balang araw ay wala na nga ho kaming makain at mahuling hipon dahil nagkamatay na nga ho silang lahat ngayon. Alam nyo ba mga mare, nasa 200 pesos ang isang kilo ng hipon dito sa amin. Medyo mahal po talaga pero tingnan nyo naman ngayon at pinupulot ko na nga lang. Medyo napagod na nga ho ako sa pagkuha kaya naman pinagmamasdan ko na nga lang ho si Kuya Bilyo habang nangunguha nga ho ng hipon. Napaka-expert pa nga ni Kuya Bilyo manguha ng hipon mga mare dahil dalawang kamay pa nga ang gamit niya pandakot. Ay sabi nga ni Buyok ay binata pa nga lang daw yan ay sanay na nga daw mandakot.
Joke lang ho, Kuya Bilyo. Pinapatawa lang daw ikaw ni Buyok. Biruin yung mga mare, yung isang habang yan ay siya nga lang ho nanguha. Talaga namang napagkakagaling abo. Halos mapuno na nga yung kanyang lagayan mga mare. At sabi ko nga ho sa kanya ay pwede nga ho niyang ibenta yan. Dito kasi sa amin mga mare, kinakain po talaga yung mga ganyan at wala naman hong masamang nangyayari sa amin. Si Buyok naman ay doon nakapwesto sa aming cage mga mare dahil bandami nga din daw hipon doon sa ibabaw ng aming mga lambat. Nung nakapahinga na nga ako mga mare ay sinimulan ko na nga ulit manguha ng hipon. Talaga namang super enjoy po talaga ako sa pangunguha. Sabi ko nga sa aking Buyok mga mare, gusto ko nga humapuno ang aming bangka ng hipon at ipamimigay ko na nga lang ho sa aming mga kanayon. Sa sobrang dami kasi yan mga mare, hindi nga ho namin yan mauubos. Kaya naman ipamimigay ko na nga lang ho yung iba. Pwede nga ho yung gawing alamang mga mare, pwede rin namang igataan. Tapos ang pinaka-paborito ko nga ay yung pinugutan, yung parang sinigang. Sinundo na nga ako ni Buyok sa may baybay mga mare dahil dito naman daw kami mangunguha ng hipon sa may takip ng aming cage dahil napagkakarami nga din daw. Tingin ko nga mga mare ay totoo nga napagkakarami nga rin hong hipon tapos yung mga ayungin ay nagkakamatay nga rin ho. Tapos itinuro nga rin ho sa akin ni Buyok yung mga tilapia namin na nandito nga ho sa loob ng aming cage ay naglulutangan nga rin ho sa may gilid. Mga buhay pa naman sila mga mare pero para mga naghihingalo na nga talaga namang awang-awa po talaga ako. Pati nga rin ho yung mga mamali naming alaga ay nagsisilutang din ho mga mare at humihinga nga ho sila sa ibabaw ng tubig at parang nahihirapan ho silang huminga sa ilalim. Kaya ang ginawa na nga lang ni Buyok ay pinagtataas na nga ho niya yung mga gilid ng aming lambat para makahinga nga daw doon yung mga isda. At pagkataas pa nga lang ho ni Buyok ng mga lambat mga mare ay makikita mo nga ho na isa't isa ay naglulutangan nga ho yung mga isda. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba sa video mga mare pero yan nga hong pinapakita ko ay mga nguso nga ho ng mga isdang mamali na humihinga nga ho sa ibabaw ng tubig. Hindi ko nga alam kung anong mararamdaman ko dyan mga mare dahil nakahuli nga kami ng maraming hipon pero yung mga alaga naman naming isda ay nag-aalanganin pa kung mabubuhay. May nagko-comment nga mga mare na bakit daw hindi na lamang namin ibenta yung mga laman nitong aming cage pero gustuhin man namin mga mare pero napakababa po talaga ng presyo ngayon ng tilapia. Tingnan nyo mga mare at pare pati nga rin ho itong banglaking karpa ay nakita nga rin ho dito sa may tabing baybay pero humihinga pa naman daw. Balik nga tayo sa presyo ng tilapia mga mare. Balita ko ay nasa 20 pesos na nga lang daw ang presyo ng tilapia ngayon sa bayan dahil sabi nila may lasang gilik daw. Kawawa na po talaga ang mga mangingisda dito sa amin dahil kahit gaano karami ang mahuli mo tapos ay napakababa naman ho ng presyo tapos ay limitado pa nga ang kilo na pwede mong ibigay doon sa may regaton. Yun lang naman mga mare for today's video. Kaya naman kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ho itong video na to ay baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood and see you on my next vlog. Bye!